Orlando Magic ginulat ang Celtics sa Game 3. Giannis lumabas na ang bangis, nakabawi na sa Pacers. Butler 50-50 sa paparating na Game 3. At Dillon Brooks, sinabing si Green ang maruming maglaro at hindi si Amen Thompson. Nagpatuloy ang NBA playoffs nitong araw sa tatlong malalaking laban sa unang round na pumasok na sa Game 3. 2 laro mula sa Eastern Conference at 1 laban mula sa Western Conference ang nagsimula ng abalang weekend ng NBA postseason action. Habang palitan ng maiinit na opensa ang dalawang team, umabot sa dikdikan ang laban sa East Coast. Ngunit hindi pumasok ang huling shot ng Boston at nanaig ang Magic upang bawasan ang kalamangan ng Celtics sa serye. Isa na namang mahusay na laro para kay Jason Tatum na kumamada ng 36 na puntos para sa Celtics. May mga sandali na tila hindi siya mapigilan. Sa ikalawang quarter, umiskor si Tatum ng 8 sunod-sunod na puntos na nagpatahimik sa home crowd ng Orlando. Ngunit pagdating sa panalo, mas mabigat ang 30 puntos na performances kaysa sa isa. Muling bumuhat para sa Magic ang young duo na sina Paolo Banchero at Franz Wagner. Umiskor si Banchero ng 29 na puntos at 6 na rebounds, habang si Wagner ay muntik na magka-triple-double sa kanyang 32 puntos, 7 rebounds at 8 assists. Si Wagner ang talagang namayagpag sa huling quarter, nag-shoot ng ilang clutch shots upang pigilan ang paghabol ng Celtics. Sa huli, ito ang naging sapat upang pigilan si Tatum na pamunuan ang Boston sa panalo. Bagamat maayos ang laro ng Celtics sa opensa at depensa, may isang malaking problema: turnovers. Sa regular season, kabilang ang Celtics sa mga teams na may pinakamababang turnover rate sa liga, na may average na 12 turnovers kada laro, pangalawa lamang sa Oklahoma City Thunder. Ngunit nitong araw nagkaroon ang Celtics ng 21 turnovers. Mas malala pa, 26 na puntos ang naibigay nila sa Magic dahil sa turnovers, samantalang 8 puntos lang ang naibigay ng Orlando sa kanila. Ang steal ni Gary Harris mula kay Peyton Pritchard sa mga huling minuto ng laro ang tila naging simbolo ng problema. Bagamat hindi pumasok ang 3-pointer ni Wagner matapos ang steal, nailagay nito sa alanganin ang Boston. Gaya ng karamihan ng mga laro ngayong postseason, naging pisikal ang serye at nitong araw muntik nang mapasama ang Orlando dahil dito. 3 players ng Magic ang nagtapos ng laro na may tig-4 na personal fouls, kabilang sina Banchero at Wagner. Si Wagner ay tinawagan ng ika-4 na foul sa huling minuto matapos mabigyan ng foul si Kristaps Porzingis bago pa ma-inbound ang bola, isang potensyal na nakapipinsalang pagkakamali sa dikit na laban. Ang isa pang may 4 na foul ay si Cole Anthony na binigyan din ng flagrant foul sa unang half na nagpatigil sa momentum ng Magic. Sa pagkakataong ito, nakuha pa rin ng Orlando ang panalo kahit pa nagkaroon ng foul trouble ang kanilang mga star players. Ngunit matagal ng problema ng Magic ang fouls ngayong season, kung saan umaabot sila sa 20 personal fouls kada laro. Sa mga susunod na laro, kailangang mag-ingat ang Orlando, lalo na ang kanilang mga young stars, upang hindi maapektuhan ng fouls ang kanilang mga panalo. Samantala, sa tulong ng kahusayan ni Giannis Antetokounmpo at ilang timely shooting ni Gary Trent Jr., na ipanalo ng Milwaukee Bucks ang Game 3 sa Fiserv Forum at nabawasan ang kalamangan ng Indiana Pacers sa serye. Nag-shoot ng 5 sunod na attempts si Antetokounmpo sa unang quarter upang ipakita ang kanyang dominasyon. Nagtapos siya ng first half na may 17 puntos at nagtapos ang laro na may 37 puntos, 12 rebounds at 6 na assists. Ngunit nanatiling tanong kung makakakuha siya ng sapat na suporta sa gabing iyon. Sa unang 2 laro ng serye, tila siya lang ang gumagawa para sa Bucks na may average na 35 puntos, 65% shooting, 15 rebounds at 4 na assists, habang madaling nakuha ng Pacers ang panalo sa unang 2 laro. Tulad ng dati, ang Bucks ay nasa 57 sa 47 pagkakaiwan sa halftime. Sino kaya ang tutulong kay Giannis? Sumagot si Trent sa third quarter, kung saan nag-shoot siya ng 5 3-pointers at binuhat ang Bucks mula sa 10 puntos na kalamangan ng kalaban patungo sa 86 sa 75 puntos na kalamangan pagpasok ng fourth quarter. Nagtapos si Trent ng 37 puntos, kabilang ang 9 na 3-pointers sa 12 attempts. Isang napakagandang laro para sa 7 taong veteran. Gayunpaman, kung ganitong klase ng pambihirang shooting ang kailangan ng Milwaukee Bucks para manalo, medyo nakakabahala rin ito.
Ipinapakita nito na maaaring kulang pa ang consistency ng ibang players sa pagbibigay ng suporta kay Giannis Antetokounmpo sa bawat laro. Nagpatuloy ang paghihirap ni Damian Lillard matapos niyang magtala ng mababang shooting para lamang sa 7 puntos. Malayo ito sa inaasahan mula sa isang former All-Star na kilala sa kanyang clutch plays at malalim na scoring arsenal. Sa kasalukuyan, si Giannis Antetokounmpo pa rin ang nagdadala ng buong bigat ng team. Kung maibabalik ni Lillard ang kanyang dating anyo at makapaglaro ng mas agresibo at epektibo, malaking tulong ito upang makuha ng Bucks ang mas balanseng opensa at makapagbigay ng mas matibay na suporta kay Giannis sa natitirang mga laban ng serye. Ngunit para sa laban ngayong araw, si Trent ang nagdala. Babalik muli sila para sa Game 4 sa Milwaukee ngayong Lunes. Sa sumunod na balita naman, kapag ang dalawang pangunahing star ng iyong team ay may edad na 37 taon tulad ni Stephen Curry at 35 taon tulad ni Jimmy Butler, dapat mo nang asahan na magkakaroon ng mga pasa at pananakit pagdating ng playoffs. Ganun nga ang nangyari sa Warriors na pinangungunahan pa rin ni Curry at Butler sa kabila ng kanilang edad at mga iniindang sakit habang patuloy silang nagbibigay ng mahalagang kontribusyon sa laro tuwing postseason. Noong Biyernes, parehong nasa opisyal na injury report ng NBA sina Curry at Butler. Ang unang round ng Western Conference Playoff Series sa pagitan ng Houston at Warriors ay tie abang papunta na ito sa San Francisco para sa Game 3. Bagamat maganda ang balita para kay Curry na may matagal nang iniinda sa hinlalaki, mas hindi malinaw ang lagay ni Butler. Nakalista si Curry bilang available, ngunit si Butler ay questionable dahil sa tinatawag sa ulat na left pelvic contusion. Natamo ni Butler ang malalim na pasa sa kanyang puwitan sa Game 2 sa Houston nang bumagsak siya ng awkward matapos ma-undercut habang kumukuha ng rebound ng second-year player ng Rockets na si Amen Thompson. May mga diskusyon sa pagitan ng mga team kung lehitimo ba ang ginawa ni Thompson. Ayon kay Warriors coach Steve Kerr, hindi niya nakita ang play bilang marumi. Tinanong ko yung mga tao namin sa likod ng bench, sabi nila parang may physical na contact sa rebound. At sa tingin ko hindi sinasadya ni Thompson na mapunta sa ilalim ni Jimmy dahil sa paghila-hilaan sa rebound, ani ni Kerr. Para kay Butler, ang pagiging questionable ay nangangahulugan na maaaring oo, maaaring hindi ang tsansa niyang makalaro sa Game 3. May lumulutang na kwento na di umano'y marumi maglaro si Amen Thompson matapos ang insidenteng nauwi sa injury ni Jimmy Butler. Nang tanungin si Dillon Brooks tungkol dito, sa tingin ko ang maruming player ay si Draymond na binigyan si Amen ng kaunting tulak. Sana gumaling agad si Jimmy. Isa pang questionable para sa Game 3 ay si Warriors guard Gary Payton na may iniindang right shoulder strain. Nakalaro si Payton sa parehong laro ng Warriors kung saan nakapagtala siya ng 7 puntos sa kabuuang 28 minuto. Ang mga reserbang players ng Houston na sina Jock Landale at Jason Tate ay opisyal ng out. Gaganapin ang ikatlong laro bukas at ipapalabas sa ESPN.